Hindi naman ganito. po. Hindi naman po. Coach Wilson naman, um, paano ka nagre-ready pa halimbawa sasali ka sa competition? Kasi 'di ba may mga sinasabi na pagsasali ka, may mga misconception, 'di ba? Opo. Parang hindi ka kakain ng ganito, hindi ka inom ng ganito. Opo. Personally, paano mo anong ginagawa mo? We have 6 months to prep. So ganun katagal. Yes po. Kala ko mga ilang Hindi linggo po lang. yung 1 week, 2 weeks, 6 months po. Kasi yung body mo kasi hindi pwedeng ganun kabilis lang depende sa genetics mo. May mga genetics na mabilis mag-react. Lalo na sa mga beginner, hindi po masasabi agad yun. So mag-observe ka how many months pa yun bago lumabas yung talagang katawan mo. Minsan, year pa. Kaya haba lang ng pasyensya po sa diet, lalo na sa financial, kailangan magbusisi ka rin kasi magastos. Kaya, Kasi hindi biro yung mga kinakain, di ba? Yes po. Disiplina pati sir. discipline na pa rin po sa lahat. So pag halimbawa ganyan, ilang beses kayong kumakain sa isang araw? Depende po. May mga 4 meals sa hati. May grams, katulad po yung sinasabi ni Coach. May Ah. grams ka hati. Ako sir, 5 meals a day. Pero hindi madami. Hindi madami. Kumbaga sukat na sukat. Sukat lang. Pati rin sa tubig ho ba? Tama ba? Hindi naman po. Pagka hindi pa peak week. Mm, Pag peak week na po, tsaka malapit na yung competition, magbabawas ka na ng water. Hanggang sa maging zero water. Sir, ano ba yung mga normal na misconceptions pag nasa bodybuilding ka? Paano nyo inaan to? Paano nyo to kinokorek? Kasi di ba syempre parang sinasabi nila na ang laki-laki nga pero lampan naman parang ganun. Paano nyo kinokorek ng mga misconception na ganito? Pagdating naman sa bodybuilding, lampa, wala naman sir ako na naririnig na ganon. Basta ang bodybuilding sa akin, nakakatulong talaga sir. Hindi lang talaga pang competition, kundi talagang para sa ating health. So parang Wala- ano siya, opo. parang panghabang buhay to na Opo, ano, wala na naman pursuit, akong no? inano sa bodybuilding na malaki ka, ano ang mali sa pagiging malaki. Kasi iba't iba rin kasi sir, may talagang hinahabol din yung mga bodybuilding na na katawan para sa competition. So siguro kaya kailangan magpalaki dahil dun sa competition talaga. Sa competition ba, paano ho ba ito? Nasa edad ho ba ito? Nasa weight ho ba? Nasa size ho ba ng katawan? Paano ho ba? Yes po. Tulad nga na nasabi kanina ni Coach, may mga category po tayo na which is pasok naman yung mga like 50s, 50s, may 60s. 60. So May above Opo. 75. Yes Oh, po. meron pang 75. Below- oh. Yes, may mga Below senior na rin po 70. tayo. Opo. Kaya yun yung yung opportunity talaga ng tao na pwede kahit anong edad, sa bodybuilding. Saka ito hindi po Oo. ito hindi po ito pang lang, pang ganitong Yes po. tao lang, parang gano'n. Yes, lalo na ngayon, mas ang mga kabataan ngayon, marami nag-workout. So meron na rin kami mga category like teens Teens, opo. na na-enjoy na rin nila yung Ano ho bang pinakabatang category, age category sa competition? teens po. Teens talaga. Ilang taon po yun mga? 15 to 19 po. Oh, meron na pong 15 to ganun. 19 po. So yun. So masaya pala. Opo, Masaya pala. Ma'am Jessa, ito, magmula nung ilang taon ho kayo nagsimula ulit? Bale, into wellness industry, 25 years old. Pero today po, I'm 35 na. 35 na. So, ilang taon ho nyo bago nyo nakamit yung pinakagusto po ninyong ideal na ng pangangatawan ninyo? Okay. Usually po yun yung pinakamalimit na question na nakukuha ko kahit casually working out lang ako sa gym. Like, how many months pwedeng achieve yan? Unlike kung sinasabi is, parang ayaw akong bigyan kayo ng certain period. Kasi like nung sinabi kanina ni Coach Wilson, yung different body types adapt in different training and the way how we eat. So, ang para sa akin lang, if you want to achieve a certain goal, first, if wala kang idea kung paano siya gawin, it's better to have your coach. Listen to your coach kasi sabi nga ng mga coaches, we instruct you and then we see how your body adapt So, doon. kumbaga, although ini-encourage na individually pumasok ka, pero mas Yes. maganda kung may mag-guide sa'yo. Tama ho ba? Kasi our body can parang adapt differently. So sabi ko, ayoko kasi ma-feel bad din yung kapwa ko, kababaihan na, ba't ako parang 1 year na, wala na yan. pa rin. Ayokong ma-feel nila yon kasi sabi ko nga, iba-iba tayo ng lifestyle, ng schedule, Tsaka ng body how type. we eat, Oo. and body type. Yes. May ilan taon na po yung anak nyo? 5 years old. 5 years pa lang. Yan. Pero, Hi, yung, Rick. pero sa family po nyo, malaki pong impluensya na
sa pamilya na sila rin po ay body conscious, health Yes. conscious. Oh. Kasi po ako, like on my side, hindi ako lumaki sa, nakikita ko that we're physically active. Pero nung nakita ko na, the kids pala talaga is parang we are modeling our kids. Kasi how we eat, although I'm not very strict naman sa kanya with Tama, food, tama. pero yung how you value the physical activities, being outside, instead of just sitting parang mag-cellphone, nakikita ko siya na-encourage siya na to play, to be active din. Sir, kayo po, kayo naman, paano po nyo na yung mga pamilya po ini-encourage nyo na maging healthy conscious din? Oo, Health conscious. para sa pamilya ko, yung muna ini-encourage ko sa pamilya ko bago yung iba. Tama, tama. Sa pamilya muna po. Totoo naman, yung pamilya ko, supportive naman talaga. Saka yung mga ibang kaibigan ko, supportive din. Sila yung mga tumutulong din. Yun po. Kay Coach Wilson naman, kayo naman po, paano nyo po na-influence ng mga siguro ba, pati mga kaibigan ninyo, niyayaan nyo rin maging Yes po. Sa pagdating naman po, nagsisimula talaga sa bahay, sa family. Sila muna yung umpisa. Masama sa fitness journey kasi pero sa pinapaliwanag ko mismo ano yung benefits. So ganun din with the friends, daan-daan mo rin silang kausapin or pagdating sa pagkain, i-guide mo rin sila. So nakikita naman nila yung resulta sa iyo. So ngayon nag-iisip na sila kung mga kinakain nila. Kaya thank you sa fitness at sa Tama. team. Coach Alan, may anong mga forthcoming competitions na sasalihan ng team po ninyo? So sa ngayon po, yung mga team ko ngayon, meron tayong Cavite. Yeah, meron kaming representative doon. Tapos in Baguio also. Oh. Yes, at sa Ilan pala Zamboanga. kayo sa team? So sa team po namin, I have 8 athletes active. Oo. Tama. Kamusta nga pala dyan kay Jan, kay Hans na may sakit po ngayon. So wala siya rito? Wala po sila. And Ivan also na medyo nag-rest po muna for a while. At si Kashmir din po. Yun po yung mga team Quezon. Yun. Sasaba kayo dito sa Cavite muna? Yung mga natitira ko po sir na athlete ngayon na pwede pa kasi may tinatawag silang off-season. So naka-off-season yung iba. So sila natitira, pwede pa silang lumaban. Depende po sa kanila. At kami ini-invite din sa Cavite, sa Zamboanga, at Baguio. sa Baguio. Yun Coach, po. last na tanong. Apo. So itong bodybuilding, pwede mo itong gawing career, no? Tama ho ba? Yes po. Actually, career na to eh. Career na po talaga itong ginagawa namin. Kaya lang, syempre, kahit na career mo, dapat may iba ka ring pinaglalaanan ng oras mo. Pero kung talagang gusto sila ng career, talagang dapat magpursige talaga sila at pumasok sila sa Team Quezon para talagang yun, kung the best, gusto sir. talaga nilang mapalaban. At hindi lang po dyan nagtatapos ang aming istorya kasi ang Team Quezon, marami kaming athlete, kaya lang medyo takot sila na lumabas. Kaya parang gusto ko talaga na ma-motivate sila na Encourage kaya ko na natin pinupush ko talaga itong mga to na hindi lamang na pang-local ang ating mga athlete sa Quezon. Kayang-kaya nating lumaban national at mapa-international pa. Yan. Bago ko po kayo bitawan, ma'am, baka may gusto kong batiin o kaya pasalamatan. Yan, hello po sa aking family sa Atimonan, Quezon, and my Happy Fit family, and my husband, Jim, and my daughter, Lyric. Hello. Coach Nelson. Binabati kong asawa ko, saka anak ko, saka sa AF Lucena family, saka kay Mayora Lovely Reynoso Ponchoso. Thank you po. Coach Wilson. Sa family ko, tsaka sa GWGH Land Consultant, Black Apron, Playground Fitness Center, and Lotte Fitness Center, and Love Love. Thank you sa sponsor and support. Thank you po sa lahat. Unlock Band. Sa mga friend ko sa Lucena, Coach sa Alan, AF. Yes sir, pinasasalamatan ko lang yung aking group diyan na national, na New One Fitness Group of Quezon. Kaya meron tayong ganito, talagang doon po talaga galing ang aming advocacy. At syempre binabati ko po diyan yung aming mayor si Kuya Mark sa Lucena na which is supportive po naman sa aking mga activities saka yung ating mga tourism. Tsaka Shout out sa Maselan. Yeah, tsaka syempre sa aking Sa pamilya Marcela sir Group. na talagang suportado ako pagdating dito na kahit minsan
ang oras ko talaga napapunta na talaga dito at wala na akong oras sa kanila, ay tuloy-tuloy pa rin po yung suporta nila sa akin. Yan, Go, Quezon. Okay. Maraming salamat po sa ating mga bisita mula sa Quezon. At sana po ay kahit paano ay tulungan po natin sila sa kanilang advokasya na lahat po ng mga Pilipino, hindi lang po mga taga Quezon, ay maging health conscious at maging magandang pangangatawan. At dyan po nagtatapos ang Larong Pilipino ngayong linggo. Samahan niyo po kami ulit sa susunod. Mama Ellen, Axel, Len, Princess, Gia, sino pa ba? Len, Princess. Baka may makalimutan ng aking mga pamangkin ko. I'll see you next Sunday po. Sa lahat po, kita-kita po tayo sa susunod na linggo. Maraming salamat po. Ay, Jericho, magpapapicture lang ka. Buhay Metro, ang programang nagbibigay gabay at inspirasyon